Mainit na balita. Alam mo, bakit PhilHealth? Hindi yun mandato ng PhilHealth eh. Ang may mandato dyan, DOH. Okay. Baka naniwala pa akong DOH ang kausap dito eh. Ano itutulong ng halimbawa ng isang ipagpalagay mong nasa kalagayan sila na tumulong. Alam mo dito, mapupolitika ito eh. Mapupoliticize ito kasi ang Tingog, member siya ng House of Representatives. Ng Kongreso, opo. Legislature ito. Ang pinag-uusapan natin ay bahagi ng pagsisilbi sa ating mamamayan sa kanilang kalusugan. Executive Department yun eh. Paano nga halo doon ang isang party list? Dahil ba ikaw asawa ka ng speaker? So, ano ngayon ang criteria? Dapat siguro nagkaroon ng selection process kung sino yung mas makarapat dapat. Ilan ang party list? Palagay mo. Pero bakit hahalo ang isang political party sa isang executive mandate? Talagang para sa akin medyo questionable. Kung meron pang isa. Merong ito kaya isa'y kabubuti o kagaganda ng pondo ng PhilHealth kasi nabalitaan ko, meron pong memorandum of agreement na nilagdaan o papasukan. Ito pong Tingog, PhilHealth at saka ang ano bang bangko ito? DBP, Development Bank of the Philippines, Kong. Nabalitaan niyo ba kung ano ang nilalaman nitong memorandum of agreement na ito, Kong? Nabalitaan ko din. Opo. Sa mga nababasa ko, parang nagkaroon ng ugnayan yung Development Bank, yung Opo. PhilHealth, at saka yung Tingog Party List. Ang Tingog Party List ay nire-represent nung may bahay, may asawa ng ating speaker. Ay, opo, ni Kong Yeda. Si Kong Yeda Romualdez. Maraming napaangat ang kilay dito sapagkat bakit nga nagkaroon ng ganitong klaseng memorandum of agreement? Para saan ito? Kasi kung ang layo nila ay sinasabi nila rito ay tutulong sila para sa ganon ay maraming maipundar na mga pagamutan sa iba't ibang mga lugar. Opo. Alam mo, bakit PhilHealth? Hindi yun mandato ng PhilHealth eh. Ang may mandato dyan, DOH. Okay. Baka naniwala pa akong DOH ang kausap dito eh. Pwede nga naman. Kasi sa provision ng rural health, ito yung RHUs na sinasabi, rural health units, mandato ito ng DOH. Kahit kailan hindi naging mandato ng PhilHealth ito. Anong kaugnayan ng PhilHealth doon? Pagkatapos, ang mangyayari raw, yung tutulungan ng Tingog, yung mga LGUs, sa iba't ibang paraan kung paano makaka-access ng pondo. Sa PhilHealth? O Hindi, sa DBP? sa DBP. Sa DBP, opo. Sa PhilHealth, wala eh. Mukhang dapat hindi siya kasali. Okay. Ewan ko, anong pananaw mo, Kuya Benny. Pero, ano ibig sabihin? Magagarantor ang Tingog, halimbawa? Nga no. Paano, Kuya Benny, kung halimbawa ikaw, barangay captain ka? Kasi local government units yung pinag-uusapan. Mapabarangay, halimbawa. Ang barangay mo ay nagkataon na sa 5th class municipalities. Opo. Ang budget mo ay 2.8 million. Magpapagawa ka ng isang ospital. Sa palagay mo, pauutangin ka ng DBP? Hindi, wala ka naman pagkukunan ng pambayad mo. Yun ang sinasabi ko, ikaw, negosyante ka eh. Opo. Ano itutulong ng halimbawa ng isang ipagpalagay mong nasa kalagayan sila na tumulong. Alam mo dito, mapupolitika ito eh. Kaya kami meron akong party list, hindi ako tumulong ka pero wag kang pipirma ng siguro tumulong ka na lang parang alalayan mo na lang pero hindi ka pipirma, nakasangkot ka dito. Sa isang agreement, formal agreement ito eh. Kung may Formal na magpapatulong kasunduan sa iyo, ilaan mo yung sarili, sige tumulong ka siguro, sulatan mo yung Paano pero kung di makapagbayad yung local government? kaya Ano nga, sasagutin ba kaya ng nga Tingog tinatanong yun? ko, garantor ba sila? Oo nga no. Well, sana magpaliwanag dito Magiging mapupoliticize ito kasi ang Tingog, member siya ng House of Representatives. Ng Kongreso, opo. Legislature ito. Ang pinag-uusapan natin ay bahagi ng pagsisilbi sa ating mamamayan sa kanilang kalusugan. Executive Department yun eh. Paano nga halo doon ang isang party list? Kasi dapat huwag kang pumirma. Maaari kang tumulong sa ibang paraan, pero huwag kang pipirma sapagkat dito mapoformalize yung pagsasama ng executive sa isang bagay na executive lang. baka siya ang taga-push ko. Mapupolitika kasi tatargetin mo LGUs. Dahil maaaring makinabang ka sa boto
kalaunan. Opo. Para hindi ka mapuna sa ganun, huwag na lang yung ganun, Kuya Benny. Ano sa palagay mo? Tumulong na lang ng diretso. Di ba? Paano ba yung access? Ano ba yung sinasabing access? Paano ba yun? Huwag nang nakalagay yung pangalan nila. Di ba? Kumari, gawa nila ng linya, gawa nila ng bantayan nila, gawa ng batas, na palakasin yung DBP at yung PhilHealth para sa taong bayan. Yun yung pinakamaganda. Kasi yun ang tunay na trabaho ng isang kongresista. Yung batas. Hindi, baka ang punto kasi kapag inirecommend ng naturang party list, baka priority sa DBP kong. O kaya naman hindi kaya ganun ang ibig sabihin. Oo nga, dahil ba ikaw asawa ka ng speaker? So, ano ngayon ang criteria? Dapat siguro, nagkaroon ng selection process kung sino yung mas makarapat dapat. Ilan ang party list? Palagay mo 65 party list. Opo. Nagbunutan na lang siguro, Kuya Benny, di ba? Hindi yung ikaw yung ano. Kasi maraming, siyempre magkakasilosan dito eh. Totoo po. Bakit kayo, ba't hindi kami? Kami, mas competent kami dahil sapagkat kami may kinalaman, may marami kaming alam tungkol sa financing, halimbawa. Opo. Kayo, hindi naman kayo, yung mga ganun ba? Nako, oo nga po, no? Well, sana magpalabas ng opisyal na pahayag dito ang tingog kung ano itong pinasok nilang kasunduan sa pagitan ng PhilHealth at saka ng DBP. Oh, At kung bakit sila. Di ba? Ang pangalan maalaga ang, ano? Maalaga ang Republika, Rural Financing Health Development Program. Pero bakit hahalo ang isang political party sa isang executive mandate? Talagang para sa akin, medyo questionable. Ay, sige ko. At maaaring pagmulan ng napakaraming kritisismo. Totoo po. Maraming tanong. Maraming tanong. Pero wala naman tayong doubt, no? Kung gusto nilang tumulong, tinatanggap naman natin. Yun nga lang, Pero lagay hindi na natin yung sasakay ka doon sa isang programa na ikaw lang. At the exclusion of all the other party list. May masasabi sa iyo sapagkat asawa ka ng speaker. Ayun. So parang meron kang, anong tawag doon? Pinakamalakas ka sa lahat ng party list. Anyway, kung saglit lang man po kasi sa mga oras daw pong ito, alam niyo ho ba no isang araw, meron palang naging pagguho ng lupa dyan sa may Lopez, Quezon at marami po mga bahay ang mga natabunan po ng lupa. Ngayon daw po, sa mga sandaling ito, ay lungkot na lungkot ang ating mga kababayan. Para daw po mapawi ang kanilang kalungkutan, ay nakatutok pala sa ating palatuntunan, Kong. Yung mga taga riyan po sa Barangay Matinik, Lopez, Quezon. Isa pong mga kababayan natin doon, ang pangalan po, Lilibet de la Puente, at nagpadala po ng mga larawan sa... Yan, Kong, mantakin mo yung karsada, biglang nagkulapso yung ilalim. Nagtataka sila paano nangyari yun Baka walang bakal. Mukhang puro semento po yung ibabaw, Kong May semento nga, walang bakal naman. Paano? Hindi naman... Opo. Yung iba naman daw po, nangyari sa may daan, sa may patungong Hundagwa, at gumuho din daw po ang lupa. At umaabot nga po sa halos 30 bahay ang mga naguhuan ng lupa doon sa Lopez, Quezon. Ang sama ng pagkakagawa. Ayun po, Kong. Dapat hanapin yung kontraktor niyan. Humpak po yung ilalim ng lupa yung ilalim ng ng semento, yung ibabaw po yun, di ba? Ito, semento. Tapos yung ilalim, parang wala man lamang Teka mga... muna, kontraktor kaya yung gumawa niyan o tagagawa ng nicho? parang ganun nga po. Alam mo, mas malala dyan May nagpadala rin sa akin yan. Nakalimutan ko lang para sa napasinag natin. Revetment siya Yun ay para sa flood control Opo. Maniwala ka, wala pang flood na dumating. Bumagsak na Naku. Pagkatapos merong comment sa baba. Siguro nainis yung tao, naglagay ng comment. 80% lupa, sabi niya ganun. Plus 15% simento, plus 5% na bakal, equals pera. Sabi ko, ibang klase na kako ito. Revetment ito Bumigay talaga, makikita mo lupang-lupa talaga. Wala pa pong bahay yun. Para baka nangyari, kumuha siya, alam mo yung punso, Kuya Benny? Opo, yung bahay ng anay. Yung nuno sa punso. Yung binabahayan ng mga Wala yung nuno, yung punso lang. Punso lang. Yun ang ginamit.
Naku, kaya ngayon daw po, sabi niya, Jen, para naman mapawi ang kalungkutan ng ating mga kababayan nito, naglagay po kami ng isang TV sa labas para panoorin po sa ganang mamamayan. O, pakisabi Na naman. ano? Oh, Ano yun? Anong gagawin nanonood daw natin? po sila ngayon doon, Kong. Yung mga nasa evacuation, nilipat yung bahay eh. Parang 35 pamilya, dinila sa Nasa evacuation center sila. ng Lopez Quezon. Ay, anong gagawin natin para kalamahin natin ang kanilang Ay mabati Jen? lamang daw po sila, Kong. Ay baka kahit papano maibsan yung kanilang kalungkutan. Opo. Sa Pwede, batiin mo na. Ayan, binabati ho natin yung mga kababayan natin dyan, ha. Yun hong sa barangay, ano to? Teka lang po, ha. Barangay Matinik, Lopez Quezon, at doon sa may bahagi ng Hondagwa. Ayan. Nandyan din po at tumutulong sa kanila ang Rico Melgar, Kong, ang tagapangasiwa po ng Quezon East, ang tumutulong sa ating mga kababayan doon. At noong isang araw pala, nagkataon naman, birthday po ng kanyang butihing may bahay, ang ating Mean Melgar. Ayun. So, ang ibig sabihin, babatiin natin. Opo, ayan po, Kong. Kayo na nga po bumatid para masinsa. Itinaas na nila eh. Oh, yan, Belated happy birthday kay Kamean Melgar. Butihing may bahay ni Rico Melgar ng distrito ng Quezon East. Ayan, opo. Happy 85th anniversary sa lokal ng Baknotan, La Union. Ayan. 85th na pala yun, ano? Ang tindi, oh. Si Caro Perma po, nandyan ngayon sa Baknotan ko. Batiin niyo raw po siya ngayon. Oh. Ay, Nanonood sa ating palatuntunan. Oh. Tama-tama si Karomi dyan, ano? Karomi, Kamusta po kayo? kumusta ka dyan? At talagang matibay ka talaga dyan. Oh. Ayan, opo. Ayan. Ang Kuya Joji Manalansan, dyan sa Lopez Quezon. Kuya Joji, kamusta po kayo? At magandang hapon po sa inyo. Ang bilis ng oras, Kong, ano ha? Sana, kahit pa paano, nakapagbigay tayo ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Kuya Benny, baka meron tayong 2 minutes. Well, again po, wag po tayo magpapaniwala doon po sa mga kandidatong alam natin na pera din natin ang ibibigay sa atin. Lagi po natin isipin ang ating pong mga anak, ang ating mga apo, at maging kaapu-apuhan sa ating pong mga aksyon, sa ating pong bayan. Ayan. Bago tayo Salamat po ng marami sa ating mga taga-subaybay. Kagaya po ng sinabi ni Kuya Benny, huwag kayong magpapapaniwala ng basta-basta at huwag kayong magpapa-impluensya. Tanggapin po ninyo ang ibibigay, ngunit siyang kahuli-huli ang tao na inyong tutulungan. Salamat Yan. po sa inyo. Yun hong mga video at pictures, marami nag-aabang sa atin ko sa iba't ibang mga lokal. Nako, bukas po, ipanonood ulit namin sa inyo yung paghahanda ng Iglesia ni Cristo sa atin hong malaking pagkilos, malaking gawain, at siyempre po, yung ating gabi-gabing panata para sa kapayapaan ng ating bansa. Marami silang pinapadalang picture sa atin, Kong, at saka Kuya Benny, ha. Araw-araw po, pinakikita natin kasi baka sabi ng iba, baka hindi man totoo yung gagawin yung rally o ano pa man. Pinakikita natin yung paghahanda Si sa Kuya Benny ba, sasama sa... kasama po si Kuya Benny. Oo. Ang buong puwersa ng kanilang buong pamilya, kasama na yan. Diyan ko makikita yung tatag ng paninindigan Yun. nito. O paano? Ito po ang palatuntunan.